Nagsisimula ang pelikula kay John Kramer na nakahiga sa loob ng isang CT scanner. Pagkatapos ng CT scan, tinanong niya ang technician tungkol sa mga resulta. Gayunpaman, ang technician ay tumugon na siya lamang ang nagpapatakbo ng makina at nagsasaad na ang doktor lamang ang maaaring suriin ang kanyang kondisyon. Sa susunod na araw na siya kumonsulta sa kanyang doktor tungkol sa resulta ng kanyang CT scan. Tinayuhan siya ng doktor na magretiro na sa kanyang trabaho at magpahinga dahil ang kanyang mga araw ay bilang na. Matapos marinig ang kanyang malungkot na kapalaran na umalis si John at uminom sa isang water fountain malapit sa isa sa mga silid ng pasyente. Habang pag-inom, nakita niya ang isang lalaki na nagnanakaw mula sa higa ng isa pang pasyente. Ang kwento ay umuusad ang lalaking nagnakaw mula sa kama na nakarete sa pasyente ay inagaw at inilagay sa isang upuan na puno ng mga bitag at palaisipan. Nagising siya at humihingi ng tulong na hindi alam ang nangyayari kay John Kramer sa kanya tungkol sa krimen na kanyang ginawa at sinabi sa kanya na kailangan niyang buksan ang control dial hanggang sa ikalimang antas kung hindi ay maaalis ng malakas na vacuum ang kanyang eyeball. Sa 60 segundong countdown ay magsisimula at ang lalaki ay sumisigaw para humingi ng tulong na walang ibang pagpipilian kundi para patakbuhin ang control dial. Pinahit niya ang control dial sa isa at nabali ng machine ang kanyang unang daliri na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Patuloy niyang pinahit isa-isa ang control dial na sumisigaw sa matinding paghihirap. Sa kasamaang palad ay naubos ang kanyang oras at ang kanyang eyeballs ay natanggal sa vacuum. Gayunpaman, lahat ng nangyari ay umiiral lamang sa kanyang isipan at hindi sa katotohanan. Ay nakita ng lalaki si John at tumigil sa pagnanakaw sa pasyente na makitid na tumakas sa malagim na kamatayan na halos kaharipan niya si John. Pagkatapos ay pumunta sa isang kafe upang isulat ang kanyang huling habilin. Habang sa pagsusulat ay nakatagpo niya si Henry Kessler, isa sa mga dumalo mula sa kanilang grupo ng suporta. Ang dalawa ay bumati sa isa't isa ng isang yakap at ibinahagi ni Henry ang kanyang karanasan sa pagtagumpayan ng pancreatic cancer. Sa desperasyong gumaling, tinanong ni John si Henry tungkol sa kanyang paggaling. Ipinakita ni Henry ang kanyang peklat at ipinaalam kay John na siya ay sumailalim sa operasyon mula sa isang espesyalista. Isinulat ni Henry ang website ng espesyalista sa isang tissue para hanapin ni John. Nagpaalam si Henry na nagpapahayag ng kanyang suporta para kay John. Nang makauwi si John ay agad niyang hinanap ang espesyalista na nagngangalang Dr. Finn Peterson. Nanunood siya ng mga panayam at mga nagawa ni Dr. Peterson at nakita niya ang isang video ng anak ni Dr. Peterson na si Cecilia Peterson na nangako na ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang ama para sa susunod na linggo sa Mexico. Sa susunod na linggo dumating si John sa paliparan at ang isang chaperone na nagngangalang Diego ay nag-escort sa kanya sa opisina ni Dr. Cecilia. Habang nagmamaneho ng isang van ay biglang hamarang sa kanilang daan at dalawang lalaking nakamaskara. Itinutok ng baril sa kanila ang mga lalaki na ay verify ang pagkakakilanlan ni John at kinuha siya. Pagkatapos matiyak na siya nga si John Kramer, dinala nila siya sa pintuan ng isang manor kung saan binati siya ni Gabriela at dinala siya sa kanyang silid. Sa kalaunan ay nakilala ni John si Dr. Cecilia at naglakad sila patungo sa pasilidad kung saan siya sasailalim sa operasyon. Ay dumating sila sa operating room at ipinakilala ni Dr. Cecilia si John sa koponan na nagpapaalam sa kanya na gagawin nila ang kanyang operasyon sa susunod na araw. Mamaya sa araw na iyon, sina Dr. Cecilia at John ay nag-usap tungkol sa kanilang mga background at ibinahagi ni John ang kanyang karera bilang isang civil engineer at architect. Sa araw ng operasyon ni John ay tinanong niya kung sino ang magsasagawa ng operasyon. Sinabi sa kanya ni Dr. Cecilia na si Dr. Ramon Cortez ay isa sa mga pinakamahusay na magiging kanyang surgeon sa panahon ng operasyon. Siya ay gising upang masubaybayan nila ang kanyang mga kakayahan at ang doktor ay maaaring makilala. Sa panahon ng pamamaraan ay nakita ni John ang monitor na nagpapakita ng kanyang utak. Sa kalaunan ay nawalan siya ng malay at nagising sa kama na may mga benda sa kanyang ulo. Habang binibisita siya ni Dr. Cecilia, sinabi niya sa kanya na ang operasyon ay matagumpay at itinuro sa kanya na inumin ang mga pampawala ng sakit sa refrigerator. Sa susunod na 7 araw na nalulula sa kagalakan at kaginhawaan na umiiyak si John nang ipakita sa kanya ni Dr. Cecilia ang mga resulta na nagpapahiwatig na ang lahat ng kanyang mga medikal na pagsusuri ay normal na puno ng pag-asa at mga hangarin na si John ay patuloy na mamuhay ng normal. Na itinatapon niya ang mga eskematiko ng mga death traps na dati niyang iginuhit at pinalitan ang mga ito ng mga architectural na guhit. Isang araw na puno ng pasasalamat, nagpasya si John na bisitahin si Gabriela para bigyan siya ng tequila na paborito niyang inumin. Pagdating niya, ang paraan ay tila iba sa karaniwan.
Ang pintuan sa harap ay naiwang bukas at walang tao sa paligid. Si John ay bumaba ng hagdan at natuklasan ang isang walang laman na operating room na puno ng mga surgical props at mga libro tungkol sa neurosurgery. Napagtanto niya na ang lahat ay palabas lamang at ang buong koponan ay isang scam. Galit sa nangyari, John ibinato ang bote ng tequila sa sahig. Isang gabi si Diego, ang lalaking nag-escort kay John, ay nagtatrabaho sa kanyang karaniwang shift bilang tour guide. Nang umalis ang kanyang customer ay may pumasok na ibang tao. Bago pa man sila nagsimulang magmaneho ay tinakpan ng kanyang pasahero ang kanyang ilong at bibig na may telang nababad sa pantulog na gamot. Nang magising si Diego ay natagpuan niya ang kanyang mga kamay na nakadikit sa isang scalpel at ang kanyang katawan ay nakagapos ng isang lubid. Nataranta ang lalaki at nagtangkang tumakas sa kanyang mga pagpigil, ngunit nauwi sa paghiwa sa kanyang sarili. Sa halip ay sinigawan niya si John at nagawa niyang putulin ang lubid na nagpapalaya sa kanyang sarili. Habang pinalaya niya ang isang timer sa kanyang mga kamay na nakaon at nahulog ang isang audio player mula sa itaas na nagtuturo kay Diego na tanggalin ang mga pampasabog na nakakabit sa kanyang mga braso sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang sariling mga laman at kalamnan. Pagkatapos ng pagsasalita, nagsimula ang timer at sa simula ay nataranta si Diego. Kalaunan ay tinanggap niya ang pagpapahirap at mano-manong inalis ang mga bomba sa kanyang mga braso. Matagumpay na naalis ni Diego ang 2 bomba sa oras, ngunit nabasag ang balat at kalamnan ng kanyang mga braso. Pumasok si John sa silid pagkatapos ng pagsabog at iniabot kay Diego ang isang first aid kit. Samantala sa isang bar, Valentina, isa sa mga scammer na nakipag-ugnay sa isang lalaki, ay hiniling niya ang lalaki na dalhin siya sa isang silid ng hotel, ngunit nagpumilit itong makipagtalik sa loob ng kanyang sasakyan. Ay tumanggi ito at sinubukang umalis, ngunit pilit siyang tinulak ng lalaki sa loob upang salakayin sa kanya. Habang akmang sasalakayin siya ay biglang nabasag ang bintana sa likod ng lalaki at pinatay siya. Napalingon sa paligid si Valentina sa terror nang biglang may humawak sa kanya mula sa likod at kinidnap siya. Sabay Mateo, isang veterinarian at isasara na sana ng isa sa mga scammer ang kanilang clinic nang bigla siyang sinunggaban ng isang nilalang na ulo ng baboy at hinuli din. Sa kabilang banda, si Gabriela ay pumunta sa isang club para magtrabaho bilang isang patutot. Pumasok siya sa isang cubicle at lumunok ng contraceptive pills. Habang ginagawa niya iyon, nakita niya ang isang pares ng sapatos sa harap ng naalarma ang cubicle na inilabas niya ang kanyang pepper spray. Lumabas siya ng cubicle at wala siyang nakitang kakilala niya na biglang itinulak ng ulo ng baboy ang pinto sa mukha niya na ikinatumba niya at saka nag-spray ng pepper spray sa kanyang mga mata. Panghuli si Dr. Cecilia, the mastermind of the scam. Nahuli mismo ni John sa pamamagitan ng pagturok sa kanya ng pampatulog na gamot sa kanyang leeg. Ang isa pang ulo ng baboy ay nagpakita rin ng kanyang sarili. Habang nagising si Amanda, ang apat na lahat ay nagpipigil sa kani-kanilang mga bitag na pumasok si John sa silid at ang iba ay nakiusap sa kanyang awa maliban kay si Dr. Cecilia na sinubukan pa ring magsinungaling kay John. John ay nagsimula sa pagpapalam sa kanya ni Valentina tungkol sa bitag ng isang talam na parang tali na maaaring pumutol sa mga buto ng kanyang katawan upang makaligtas sa pagsubok. Pagkatapos ay hinikayat ni Dr. Cecilia si Valentina na simulan ang paglagari ng kanyang mga hita upang makaligtas siya. Naiwan si Valentina na walang pagpipilian habang ang timer ay nagsimulang lag-ari ang kanyang mga hita gamit ang isang matalim na tali. Napasigaw siya sa sakit na sumugod siya sa at pagkatapos ng matinding paghihirap ay nagawa niyang putulin ang kanyang mga hita. Ay nagpatuloy siya sa pagkuha ng dugo mula dito sa pamamagitan ng pagturok ng isang malaking sireng na muntik na niyang magawa ang pagsubok, ngunit nabigo pa rin dahil naubos ang oras bago niya natapos ang gawain. Sa soin ang kanyang leeg ay nagsimulang gumana at naputol ang kanyang leeg habang ang kanyang ulo ay bumagsak. Habang sina Amanda at John ay nag-uusap kung sino ang susunod na sasailalim sa pagsusulit, Dr. Cecilia ay gumawa ng isang plano na pinutol niya ang tiyan ni Valentina at nakuha ang kanyang mga bituka. Ginamit niya ito bilang isang lubid para maibalik ang phone niya. Sinubukan niya at matagumpay na nakuha ang phone niya. Agad siyang tumawag sa isang tao pero nahuli siya ni Amanda at hinayla ang kadena sa leeg niya. Bago pa man niya sabihin sa kanila ang kanilang lokasyon, ilang sandali pa ay nakarating kay Parker ang tawag ni Cecilia na isa sa mga biktima na niloko nila.
Sinubukan ni Parker na pasukin at hanapin si Cecilia dahil nalaman din niyang niloko niya ang mga ito ay may nakita siyang butas dito at habang maingat siyang naglalakad papasok at lumiliko sa isang sulok ay may isang ulo ng baboy na nakatayo sa kanyang harapan ay tumalon sa takot sa hitsura ng suntok sa ulo ng baboy. Ang ulo ng baboy ng maraming beses para lang malaman na ito pala ang bangkay ni Valentina na nagbibigay ng pagkakataon kay Amanda na suntukin siya mula sa likod ng magkamalay si Parker. Nakita niya si Amanda at galit na sinumpaan siya. Pumasok din si John sa kwarto at nakilala siya ni Parker na naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ipinaliwanag kay John na sinusubukan niyang pumasok dahil gusto niyang bawiin ang kanyang pera mula kay Cecilia. Naiintindihan siya ni John ngunit kailangan niyang hayaan siyang gumawa muna ng makabuluhang pagpili bago siya pakawalan. Sumunod na pagsubok ay pinuntahan niya ang tatlo at si Mateo upang matulog. Pagkaraan ng ilang sandali ay natapos na ni Amanda ang paghahanda ng mga elemento at inilagay si Mateo sa isang mala-wheelchair na bitag jig. Nakita niya ang puppet na pumasok sa silid habang nakasakay sa bisikleta na may dalang mga surgical instrument at isang audio player sa itaas. Sa kanyang ulo ay may nakalagay na camera at sa kanyang kanang bahagi ay may monitor na nagpapakita ng the view sa tuktok ng kanyang ulo. Ang kanyang itaas na ulo ay tila may mga tahi. Noong una ay tumanggi si Mateo na i-play ang audio player ngunit ang kanyang ulo ay natatakpan at siya ay naiwan na walang pagpipilian ngunit upang simulan ang audio. Ang manlalaro dito ay binigyan siya ni John ng gawain na kumuha ng isang piraso ng kanyang utak upang makuha ang susi. Pagkatapos na ihinto ng audio ang oras at si Mateo ay nataranta at nawala ng pag-asa sa drill upang makaalis sa kanyang sitwasyon. Gumagalaw siya ay sumisigaw sa sakit habang binubuksan niya ang kanyang bungo. Nagawa niyang ilabas ang isang bahagi ng bungo at ilantad sa kanya ang kanyang utak. Siya ay nagpatuloy upang kunin ang forceps at kumuha ng isang piraso ng kanyang utak. Sinubukan niyang kumuha ng isang piraso ngunit ito ay masyadong masakit upang gawin ito. Itinulak niya na gawin ito kapag nakita niya ang patay na katawan ni Valentina ay matagumpay niyang inilabas ang isang piraso ng kanyang utak at inilagay sa lalagyan ngunit kailangan itong maluso bago niya makuha ang susi. Sa kasamaang palad huli na para sa kanya at ang bitag sa kanyang ulo ay tila gumanap na parang tinapay na toaster. Iniinit at pinipisil ang kanyang mukha at ulo sa loob ng control room. Sinabi ni John kay Amanda ang tungkol sa kanyang huling habilin at hinihiling niya kay Amanda na maging matapang at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang mga araw ay bilang na at ipinagkatiwala niya kay Amanda na ipagpatuloy ang siya. Nagsimula si Amanda at umiyak si John habang magkayakap sila pabalik sa test room. Si Gabriela ay susunod na tumanggi siyang i-play ang audio player noong una ngunit si John ay nagsalita sa mic at sinabi sa kanya ang mga patakaran na kailangan niyang baliin ang kanyang mga buto upang makatakas mula sa mga kadena o kung hindi man ay magduruse siya mga paso at iba pang mga epekto ng labis na radiation. Pagkatapos ay ibinitin siya hanggang sa itaas ng mga kadena habang siya ay niluto ng radiator. Desperado tungkol sa kanyang kalagayan, nagsimula siyang mabali ang kanyang mga buto sa kanyang mga paa muna. Pagkatapos basagin ilang beses Gabriela, nabali ang kanyang mga paa at nagawang palayain ang mga ito ay umindayog siya palayo sa radiator ngunit muli itong sumunod sa kanya. Patuloy pa rin siya sa paghampas ng kanyang mga kamay ng maraming beses hanggang sa mabali ang kanyang pulso at bumagsak sa lupa nang si John at Amanda ay lalabas na para magbigay ng paunang lunas. Kay Gabriela tumakas si Parker mula sa kanyang pagpigil. Kinuha ang kanyang baril at itinutok si John at si Amanda na nagbabanta sa kanila kung hindi nila ibibigay sa kanya ang mga susi. Ibinigay sa kanya ni Amanda ang mga susi at sinunod ang kanyang mga utos at pagkatapos ay ipinahayag na si Parker ay hindi isang biktima o isang pasyente ni Cecilia pero boyfriend niya siya. Pagkatapos ay inutusan si Amanda na palayain si Cecilia na masunurin namang sinundan ni Amanda. Pagkatapos niyang pakawalan si Cecilia ay sinampal niya ito sa mukha. Nagkasundo ang dalawa na bigyan si John at ang kanyang katulong ng lasa ng kanilang sariling gamot sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang dalawa sa mga bitag na ginawa nilang sabihin ng dalawa dalhin muna nila si Gabriela sa ospital para mabuhay siya ngunit tumanggi si Cecilia at tinapos si Gabriela sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang batok. Nang sisimulan na nilang kunin ang bitag, narinig nila ang isang bola na tumama sa dingding at nakita ni Cecilia ang isang batang lalaki na naglalaro sa pamamagitan ng pagsipa ng bola sa dingding. Nakaisip si Cecilia ng isang ideya at dinala ang bata sa loob. Patuloy pa rin sa paghila ng pingga bago sila magsimula.
Sinabihan ni John ang batang lalaki sa Mexico na hilahin ang kadena upang hilahin sila pababa at pilit silang inihiga habang sila ay nakahiga. Isang gripo ang bumagsak sa harap ng kanilang mga mukha at tumulo ng baha ng dugo sa kanilang mga mukha na pumapasok. Ang mga bibig nilang dalawa ay nalulunod dahil sa patuloy na pagdaloy ng dugo sa kanilang mga mukha. Sinimulan ni John na hilahin ang pingga na isang paraan para makapagpahinga ang kausap mula sa pagkalunod. Nakita ng bata si John na nalulunod at malapit ng mamatay kaya naman siya isinakripisyo ang sarili at hinayla ang pingga para makapagpahinga si John ay nagsalitan sila hanggang sa isakripisyo ni John ang kanyang sarili at hindi na hinayaan pang hilahin ng bata ang pingga. Ngumisi si Cecilia sa kanila at pinuntahan sila ni Parker sa control room para maibalik ang kanilang pera. Ang pera ay isang bitag at ang pasukan ay nakakulong sa kabilang banda. Pagkatapos ay nahayag na ang lahat ay naayos na hanggang sa puntong iyon ang mga gripo sa wakas ay huminto at si John at ang bata ay nagawang makatakas mula sa mga tanikala habang ang dalawa pang nasa loob ay sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril sa pinto sa kasamaang palad. Para sa kanila ang baril ay walang pulbura. Sa pinakaunang lugar ay napagtanto ng dalawa na sa simula pa lang ay kilala na ni John kung sino sila at nagkukunwari lamang na nilalabanan ang isang 10 minutong tiks ng orasan na hudyat ng pagsisimula ng usok na pumapasok sa loob ng usok ng silid. Ay isang kemikal na kapag grid kills a person but there is a catch, there is a hole where they can fit their heads and survive the suffocation. The two show their true color and fight each other in order to get the spot. They turn against each other but Cecilia won over Parker because nalanghap na niya ang kemikal na nagpapahina sa kanya. Kalaunan ay nagawa ni Cecilia na patayin si Parker sa pamamagitan ng paggamit ng isang matalim na bagay. Nakuha ni Cecilia ang lugar ngunit tuluyang nakakulong sa silid na naglalaman ng mga mapanganib na gas na humanga sa The Bravery na ipinakita ng bata kay John. Nagpa siya na ibigay ang pera sa kanya pagkatapos ay umalis si John, Amanda at ang bata sa pasilidad. Maraming salamat po sa panonood.